Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, ang pag-uusapan natin mga kaibon, yung mga naging katanungan sa akin ng kaibon natin. Ito po yung unang katanungan ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, tanong lang po, meron po bang hen na hindi nagne-nesting kahit bigyan mo ng nesting material? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung meron bang hen na hindi nagne-nesting kahit bigyan natin sila ng nesting material? Mga kaibon, meron pong mga hen na ganyan po ang behavior, pero po bibihira ang ganyang klase ng behavior ng mga hen. Meron din akong na-encounter noon na breeder na ganyan po, talagang ayaw niya mag-nesting. Halimbawa, bigyan natin sila ng nesting material, hindi po nila ginangat-ngat. Minsan yung kak lang ang nagngangat-ngat pero hindi naman pinapasok ng kak yan kasi ang kadalasan na pumapasok niyan yung hen. Kapag naman nilagyan natin sila ng nesting doon sa loob ng nest box, tinatanggal ng hen, ayaw niya na merong nesting material. Mga kaibon, merong paraan para kahit papano makapag-breed yung mga breeder natin na ganyan na ayaw ng nesting material. Ganito po ang dapat ninyong gawin kapag na-encounter po ninyo ang breeder po na ganyan na ayaw ng nesting material. Halimbawa po, ayaw niya ng nesting material dyan sa loob ng nest box, lagyan po ninyo ng kusot. Kapag po maglagay kayo ng kusot, maglagay din po kayo ng chicken wire dyan sa loob ng nest box po nila, doon sa pinakang baba. Maglagay po kayo dyan sa loob ng chicken wire para po kung sakali man na magkaroon ng inakay, hindi ka po magkakaroon ng painakay na splay leg. Dahil yung chicken wire mga kaibon, siya po yung magiging kapitan ng mga paa ng mga magiging inakay para po hindi magkaroon ng splay leg. Kaya po kung maka-encounter kayo ng breeder na ayaw ng nesting material, yan po ang dapat ninyong gawin. Lagyan nyo ng kusot at lagyan nyo ng chicken wire para hindi magkaroon ng splay leg yung mga inakay po nila. Dahil napaka-importante na merong chicken wire dyan sa loob para po mga kaibon, kung sakali man na lumalaki na yung mga inakay, meron silang makakapitan ng mga paa nila para po hindi magkaroon ng splay leg. So yan lang po ang dapat po ninyong gawin. Kung ayaw po ng breeder po ninyo na merong nesting material sa loob ng nest box, ganito po ang gawin po ninyo para matulungan din natin yung breeder at matulungan din natin yung mga magiging inakay nila para hindi naman pumasayang. Dahil sa karanasan ko mga kaibon, talagang meron po breeder minsan na ganyan ang behavior. Ang ganyang klase ng behavior medyo talagang mahirap baguhin dahil ugali na niya yan na kapag merong nesting material sa loob ng nest box, ilalabas niya. Kaya medyo mahirap ang ganyang klase ng behavior baguhin. Kaya yan na lang po ang gawin po ninyong tulong doon sa breeder. Sa experience ko rin mga kaibon, okay lang ang ganitong senaryo kapag ganito pong tag-init. Pero kapag taglamig, mababa ang tsansa ng fertility ng mga itlog dahil po walang nesting material sa loob. Kumbaga, kulang yung init na naibibigay doon sa mga itlog para maging fertile. Sa mga ganitong klase ng panahon, tag-init, okay lang po yan na kahit walang nesting material dahil sobrang init ng panahon. Kapag po yung breeder mo is basal, halimbawa basal lang yan, baka po ang dahilan kaya niya tinatanggal yung nesting material yung init ng panahon. Pero kapag hindi naman yung basal, ganyan talaga ang ginagawa, talagang ugali na niya yan. Kaya na lang po ang gawin po ninyo, lagyan nyo ng chicken wire sa kakusot yung loob. So doon sa kaibon natin nagtanong, maraming salamat. Yan po yung una na katanungan sa atin. Pangalawa, good day po idol, may tanong lang po ako. Meron po akong parisan na green opa hen at sable na yellow bulls split ino.
First clutch po nila, isang normal green at isang pastel. Kung sakali po hen yung pastel na anak niya, pwede ko po bang i-breed yung anak niya na pastel sa hen, sa anak niya na pastel hen sa ama niya na Yellow Bulls Split Ino? Posible po bang maglabas ng Lutino? Ano kaya ang posibleng anak nila? Salamat po and God bless from Cebu. So meron daw si Sir Parisan na green Opa hen at ang kapares sable na Yellow Bulls Split Ino. So lahat ng anak po nito possible Split Ino na rin. Ngayon nag-anak ng pastel, nandyan niya nakakarga. Sigurado na po ang karga niya na meron yan dugong ino. Ngayon kung mag-hen nga talaga ang Yellow Bulls, ang pastel mo, pwede po yan ibangga dyan sa tatay. Dahil po yung tatay siya naman po ang merong dugong ino, pwede po mong ibanggayan dyan sa tatay. At kapag pinagpares mo na po ang dalawang yan, pwede na po yan maglabas ng biswal na Lutino. So pwede po yan maglabas ng biswal Lutino kapag pinagpares mo na po yan. Kaya po pwede po yan ibangga dyan. So yan po ang pangalawa. Ito po pangatlong katanungan sa atin. Sir, may tanong po ako. Meron po akong matured hen. Ilang matured cock na ang sinubukan kong ipares pero ayaw parisan yung hen. Ginawa ko na pong purgahin, gamutin, paliguan, for spearing. Nalagay ko na rin sa flight cage pero walang pumapares sa hen. So ano ba ang hen mo, sir? Sobrang tapang. Walang talagang may gustong pumares. Kung sobrang tapang yan, sir, na hen mo, talagang medyo mahirap po yan parisan. Ang kailangan mong iparis dyan talagang agresibo rin at medyo matapang din na cock. Pero kapag ang hen kasi sobrang tapang, iba ng klase yan ang tapang niyan. Minsan may tapang kasi na nakukuha sa stress eh. Merong mga ganyan na kapag sobrang stress na ng ibon, talagang tumatapang yan minsan. Ang tapang na nangyayari dyan, kung sino ang lalapit sa kanya, babakbakan niya yan, tutukain niya talaga. Kaya medyo mahirap na, lalo kung sobrang matured na niya na hen mo at sobrang tapang pa, medyo mahirap yung parisan. So ganito na lang siguro ang may bibigay kong payo. Halimbawa meron kang double cage. Ang gawin mo, sir, double cage, tag-isa sila. Yung hatian mo ng divider sa gitna, 'di ba yung double cage, merong hati yan sa gitna na divider. So ganyan na lang po ang gawin mo na pamamaraan. Kahit na tumagal, at least baka man lang mayroong pumares. Tig-isa sila, yung cock sa kabila, yung hen sa kabila. Ang gawin mo, sir, gutumin mo maghapon or kaya naman half day. Gutumin mo yung hen. Yung cock lang ang bigyan mo ng patuka, pero yung hen bigyan mo ng tubig. Yung cock lang ang merong patuka. Minsan kasi kapag agresibo rin ang cock, kapag tumukayan dyan, merong mga pagkakataon na parang yung hen nagmamakaawa, nalalapit dahil wala siyang patuka. Minsan kapag lumapit yan, akala ng cock, lalo kung matured na rin yung cock mo, magpapasubo. Kapag kasi nasubuan niya ng cock, may pagkakataon na baka sakaling magpares. Pero minsan meron talagang matapang na hen na kahit na sinubuan ng cock, nagpakabait na yung cock, pagkatapos niyang subuan, tutukain pa rin yung paa. So medyo mahirap ang ganyan. Kaya ito, baka sakali kahit man lang tumagal, gawin mo lang yan sa loob ng isang linggo. Gutumin mo muna sa isang araw, half day. Gutumin mo half day, bigyan mo ng pagkain sa hapon. So doon, obserbahan mo kung ano magiging reaksyon ng dalawa, ng cock at hen. So ganun lang po ang gawin mo kahit po isang linggo. Obserbahan mo, ganyan lang po ang gagawin ninyo. Unahin yung may patuka, yung cock. So kapag kasi gutom ang hen, lalapit yan kasi nakikita niya may patuka doon sa cock. Yung cock kasi medyo agresibo minsan. Kapag lumapit yung hen na akala niya akala niya ng cock niyan magpapasubo. Mas maganda kung subuan ng cock sana. Kasi kapag sinubuan ng cock, baka sakaling umamo. Pero ito lang mapapayo ko, kahit subuan pa rin ng cock, ganun pa rin po ang gawin ninyo para at least magkaroon ng bonding yung dalawa na palagi na lalapit yung hen para magpasubo. Ito, subok lang ito.
wala namang masama kung susubukan mo rin po yung kagaya ng mga ginagawa natin. So malay natin magkaroon ng improvement, pero kung talagang hindi magpares, talagang medyo mahirap parisan, wala na po tayong magagawa dahil may mga hen talaga na ganyan po. So yan po yung pangatlong katanungan sa atin. Ito po yung pang-apat na katanungan. Newbie lang po at new subscriber nyo po, as lang po sir, yung may karga po ba na mga back to back ino, naglalabas lang po ba sila ng Lutino at Albino, or pwede silang maglabas ng Pale Follow? Tsaka na-try nyo na rin na din po mag-breed ng Lutino at Pale Follow. Ano ang magiging result po pag ganong parisan? Sana po magawa nyo po ng content, newbies kagaya ko po. Thank you. Mga kaibon, kapag nag-breed tayo ng back-to-back Lutino or kaya naman back-to-back Albino or Crimino, kung walang ibang naka-split sa kanilang mutation, yan lang talaga ino. So yan lang po ang ilalabas po nila, ino. Dito naman sa katanungan, kung nag-breed na daw tayo ng Lutino at Pale Follow, nag-breed na po kami niyan. Meron po akong content niyan na ang parisan ko po ay ang naging parisan po natin, kagaya ng na-content natin noon, yung nakuha sa atin na bili. Back-to-back OPA, split ino, possible split pale, pareho sila. So yung parisan ng yun, naglabas po yun sa unang clutch, naglabas po ng Pale Follow, sunod na clutch, Lutino. Lutino OPA, sunod naman Pale Follow, sunod, kumbaga alternate. Sa ganitong klase ng katanungan, pag pinag-pares natin ang Lutino at Pale Follow, ang magiging ID po ng inakay niyan, split ino, split Pale Follow. So yan po ang magiging ID ng inakay niyan. Ngayon, pwede mo pong i-breed ang ganyang klase ng parisan na, for example, ang parisan mo po Lutino, split ino, split Pale Follow, pwede mo po yan i-breed. So baka po magkaroon ka ng parisan na kagaya nung i-content natin na materialis noon na naglalabas ng Pale Follow, naglalabas din po ng Lutino. So pwede po yan dahil po yan na-experience na natin yan. Kaya po pwede po yan maglabas. Ang kagandahan lang po dyan mga kaibon, kung kagaya din po doon sa naging content natin noon na yung breeder na naibenta natin na alternatibo. Ngayon Lutino, sa susunod naman na clutch Pale Follow, yan ang kagandahan dyan. Hanggang ngayon mga kaibon, yung breeder ng yon nagkakaroon pa rin ng inakay na ganon alternatibo. At marami na rin nilabas na OPA Pale at marami na rin pong nilabas na Lutino OPA. So nakaipon na si Sir doon sa parisan ng yon. Kaya dito sa katanungan sa atin, kung pwede bang pagparisin ang Lutino at Pale Follow, pwede po yan, at ang magiging ID ng inakay niyan, split Pale, split ino. So yan po mga kaibon. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.